Mahigit isang dekada na rin ako nag-iikot sa buong mundo at bilang isang seaman na laging may dalang camera, merong isang lugar na hanggat maaari, ayokong madaanan. Yes! Hey! Yes! Did you just touch me? Did he just touch me? Did you touch me? So they went through all of our stuff and they started picking out certain pieces of gear that they deemed suspicious. Ever since nagsimula ako magbarko, laging ganito ang vibe ng mga tao dito pagdating sa mga camera. Doing nothing. I'm trying to walk and film. You can't go home. You can't go home. That's the third time you touch me. Are you police? At kung minsan, wala ka ng ibang choice, Until things improve, I recommend don't go to Egypt. kundi sumugal. Dito na ako sa airport ngayon kasi hindi pa open yung counter ng Oman Air. So, sinalin, message muna natin kung dito na sila. Pumuna tayo. Len! Oh! So, nakalagpas na kami sa check-in at dito na si Allen nagpapapalit sa money changer. Dapat nagpabarya ka para sa Swiss. Third mate si Allen. Papunta na kami ngayon sa gate. Plane boarding papuntang Muscat. Na, totoo na to. Punta na talaga sa barko si Daddy. Magbo-boarding na kami. Tawag na lang ako ulit. Bye-bye na. Love you. September 35C sila LC. Dito kami sa loob. Tabi ko si Jan. Biyahe kami papuntang Muscat. Tapos galing Muscat, pupunta naman kami Cairo. Nandun yung barko. Malabas na kami ng aeroplano. So galing dito 2 hours yung hihintayin namin bago yung next flight. Ikot muna tayo dito. Di ako makakonect sa internet ng airport na to, kaya gano'n tayo na pwedeng puntahan dito. Dito kami sa KFC, kain muna tayo. Hindi kami nakakain ng maayos sa flight ng Oman Air. Sobrang tipid nila sa pagkain. Yung meal lugaw, tapos yung sunod na pagkain na tanghalian namin, tinapay. Talo. So, punta na tayo sa gate B. In 5 minutes magbo-boarding na kami. Alauna G's ngayon, pero yung flight namin is alas 2:25 pa. So maghihintay muna kami ng isa pang oras dito. Kasampan na kami ng aeroplano. Ang barko wala pa kaming balita. Hindi pa sila nagre-reply. Something to drink, apple, orange, Pepsi, or 7-Up? Sir kayo, chicken noodles. Ay, hindi siya kasama. Ako lang, Pepsi, 7-Up. Kakalapag na namin ng Cairo. Time check 1700. Nakita na namin yung ahente, nakuha na namin yung mga bagahe namin. Pinihintay namin yung agent na bumalik para makalusot kami dito sa customs. Hindi na pwede masyadong mag-video kasi mainit yung mata nila dito sa mga camera. Dito na si Daljit, guys. Kasama ko na si Daljit, dating AB namin. Hintayin namin yung agent na makabalik para sikasuhin yung visa namin. Tapos diretso kaming hotel. Ito kami matutulog. So, nakalabas na kami. Ito yung tropa. Actually, palabas kami. Nagbigay na kami ng pampadulas para hindi na-inspect yung baggage namin. Pero yung problema kasi yung papasok sa puerto. Yun ang medyo mahirap. Kung halungkatin lahat ng bagahe namin. Dito, lusot na kami. Naghihintay na lang kami ng shuttle para dali kami sa hotel. Bukas magkakaalaman. Ito na kami sa hotel. Ito kami yun sa lobby. Naghihintay ng abiso ng ahente na makapasok sa room nila. 4 star siguro. Malaki-laki rin tong hotel na to eh. Wala masyadong tao. Final time na papasok yung barko is 4 AM. Mag-alas 8 pa lang. Makapagpahinga pa kami. So sa ngayon, kakain muna tayo ng hapunan. Just saucy pala yung dining nila. Outdoor. So, ito yung itsura. Dito na si Segundo. Nauna na.
102. Maganda yung service at masarap ang pagkain dito. Ang di ko lang in-expect yung tawag ng ahente pagkatapos namin kumain. Tumawag yung ahente kanina ng alas 9. I-pick upin daw kami ngayong 1:30. By 1:30 ng madaling araw. So sa buong biyahe namin, ito na yung pinakamahirap na parte. Kasi yung customs sa immigration sa puerto yung mga pinakamahigpit. Sila yung madalas magnakaw ng mga gamit sa loob ng mga maleta. Kasi hindi lang nakaw, pero nakaw sa mismong harapan mo. Bubuksan nila yung bagahe, tapos kukunin nila kung yung magustuhan nila. Itong camera na to, bibigay ko muna kay Allen. Tapos cellphone muna yung gagamitin natin pang vlog. Yun muna ulit. So, good morning. Dito, nag-check out na ako. So ngayon, hihintayin na lang namin yung ahente. Actually, ako pala mag-isa dito. Nag-aayos pa ng ibang tropa. So maya-maya, darating na sila. Tapos pipick upin na kami ng ahente. 1:30 pa lang ngayon dito. Pero at least kahit pa paano nakatulog ako ng 3 oras. Kasi wala akong tulog sa biyahe. So dito na yung ahente namin. Nasa labas na kami ng hotel. Naghihintay kami ng sasakyan para daling kami sa barko. Biyahe namin is 2.5 hours daw, sabi niya. Dito kami sa 7-Eleven. CR muna kasi after nito 2 hours ulit bago kami makarating sa barko. So ito yung sasakyan namin. Ito yung area. Kinasag ko yung ahente. Sabi ko may camera ako, may GoPro. Sabi niya malaking problema daw pagdating daw sa immigration. At nakita daw yun, possible na itapon daw ng officer yun. So ngayon nag-isip kami kung paano namin mailulusot yun. Sabi niya pwede naman daw isuot na lang daw sa brief para hindi makita. Kaso may x-ray kasi. Malaman natin. Ito yung agent namin, tsaka si Daljit. Dito kami sa loob ngayon, kakapik. Naubos lang namin. Tapos alis na kami. Yan na, nakayari na yung isang camera. Sinaksak na. Wala namang amoy. Kailang yan? Alkoholan ko lang yan. Dito na kami bumiyahe papunta sa puerto para inspeksyonin ang lahat ng bagahe namin. All bags, my friend. Yeah, all back. 3 years na rin ako gumagawa ng mga video na to. At habang iniisip ko na makukuha sa akin yung mga gamit ko dito, napagtanto ko na baka oras na rin siguro muna para magpahinga. O baka ito na rin ang sign para tumigil at maghanap na iba pang pagkakabalahan. So day 3 ng paglilinis namin yan sa cargo hold. 2 days na lang darating kaming Russia at ngayon namimintura sila. Pero kung titignan mo, ang sarap din palang balikan ng mga experiences mo. Yung mga masasayang araw at yung pinakamahihirap. So, inabot na kami dito ngayon ng alas 4 ng madaling araw. Puta, nanginginig na rin. Sir! Kasama yung dahilan kung baka sa gitna ng lahat ng to, nandito ka pa rin. Ba't ka nagagalit? Nung bata pa ako, wala akong idea sa ginagawa ng tatay ko sa barko. Ang tanging alaala ko lang nun, bihira namin siyang makita. Tara! Dire. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Mahirap at sakripisyo. Ito yung mga salitang madalas kong naririnig sa mga nakakatanda noon pag pinag-uusapan ang trabaho niya. Na bilang isang bata kahit alam mo yung ibig sabihin ng mga salita, nababalot to sa anino ng kamuangan. So time check, 1:00 na ngayon ng madaling araw. Tingin ko matatapos kami nito ng 6:00. Walang malinaw na imahe ang nagre-representa ng mga salitang to. Dahil noon, ito ang isang mundo na kung walang larawan, mahirap ma-imagine ng karamihan. Baba muna tayo, samahan natin sila magkuskus dun. Third, pasok third. Pwede yung pakitawagan yung makina, mahina yung pressure. Normally ba, nakabukas yung... Kaya ginawa ko ang mga video na to, hindi lang para magsilbing alaala, kundi para maging aral sa mga kabataan at maging liwanag sa isang mundo na madalas na may misinterpret. Ito yung kwarto namin. Kwarto ni Lolo tsaka ni Lola. Tapos dun sa kabila, ito yung kwarto namin nila. Maginhawa ang buhay namin nun, pero malaki din ang naging kapalit. Ay, Raven. Alis na si Daddy na. Baby boy namin na isa.
At wala nagbago sa mahigit 20 taon. Ito pa rin ang pinagdadaanan ng lahat ng OFWs ngayon. Stress ng hapon, guys. At naglilinis kami. 3 years ko na itong ginagawa at marami na ang nanonood. Masarap na ang magpahinga. Pero mas fulfilling ang magpatuloy. Papasok kami in 3 days at tinatapos namin yung washing. Kailangan hambulin kasi baka anytime pwede kami papasukin sa puerto. Nakadikit na kami yun sa puerto. Medyo paspasan lang. So ngayon mag-start na yung loading namin. Eto, mukhang abutin pa kami ng gabi nito bago makalis. Kung titigil ako ngayon, paano natin malalaman kung hanggang saan ako makakarating? Masyal muna kami dito sa sentro ng Liverpool. Picture yung mga tropa. Ganda ng lugar, aesthetic. Kumusta? Toledo City, what's up? Dito kami sa Liverpool ngayon. At paano malalaman ang mga patuloy na nangangarap kung eto nga ba ang landas na kailangan nilang tahakin? Final draft survey namin ngayon. Palis na yung barko namin at 1,000 tons na lang yung kulang. Pero ititrim pa to sir dahil lagpas sa bodega yung... Kung paulit-ulit man na makuha ang mga gamit ko dito, paulit-ulit din akong bibili. Dahil kahit mahigit 1 milyon na ang sumusubaybay para sa akin, nag-uumpisa pa lang tayo. Ayun no. Parang kailan lang ah. Oji, kumusta? Tayo congrats ah. Number 1 muna. Walang kamalay-malay oh. Na-promote bigla. Ayos. Magkano to? Check. So guys, dito na tayo sa kabina ko. At ito na yung magiging kwarto natin for the next 1 year.